Bloodbath, inumpisa na ni VP Sara, loyalista at kakamping nag-away na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Hindi pa man Ayan. nauumpisahan ang impeachment trial para kay Vice President Sara. Nag-umpisa na ang bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara. Ito nga ang bangayan at awayan ng mga kakamping at loyalista dahil sila na mismo ang nag-aaway-away ngayon. Nakakatakot yung pangalan Bloodbath. Parang yung mga pelikula sa mga horror movie, maganda, parang ganun. Kasi nakakatakot, kala mo bloodbath. Ano ibig sabihin ng bloodbath? Parang di ba? Masyadong violente, parang hindi naman ganun ang pinaparating ni VP Sara sa ibig sabihin ng bloodbath na yan. Ngayon, ito naman yung sinasabing nag-aaway-away na ang loyalista at mga dilaw, mga kakamping. Kasi naman talagang, di ba? Alam naman natin na sila may mga kanya-kanyang mga manok, na minamanok sa 2028. Dali na natin doon, di ba? Kasi ganyan lang naman talaga yung suma total niyan . Kumbaga, sila may mga kanya-kanyang manok. Syempre, kanya-kanyang manok nila, kung nandiyan dyan si VP Sara, hindi talaga makakaporma yun pagdating ng 2028. Di ba? Ganyan. Ayun naman talaga yung suma total lahat ng problema ngayon . Yun talaga, ang talagang layunin ng impeachment na yun . Na hindi na makatakbo si VP Sara sa 2028. Huwag na natin paligoy-liguyin pa kung saan-saan natin dalhin. Ang dating nakakamping at loyalista, ngayon magkakaaway na at dahil lamang yan sa impeachment ni Vice President Sara na hindi matuloy-tuloy. Heto't dumagdag pa ang makakaliwa na ito at convicted na si Franz Castro. Abay may pinoprotektahan daw ba o pinoprotektahan ni Chis Escudero itong si Vice President Sara at inakusahan pa ni Franz Castro na tila gumaganti ba itong si Escudero dahil itong Kongreso ay nagpasa nga ng impeachment case sa mismong huling araw sa session at kaya nga ba dinidil. Teka, doon sa sinasabi ni Castro na pinoprotektahan ba ni Chis si VP Sara, siguro doon sa pinoprotektahan, hindi niya pinoprotektahan si VP Sara. Yung mga sinasabi nga ng mga ekspekulasyon na baka mamaya kaya binibitin ni Chis, kaya hindi tinutuloy ang impeachment, baka mamaya may nag-utos sa kanya na ganito, ganyan, na wag nyo na ituloy yan. Kasi nga ganito, di ba? Alam naman natin yung nangyari sa alyansa, di ba? Hindi lahat nakapasok. Di ba? Yun yung nagiging chismis, di ba? Yun yung mga nagiging bali-balita na baka mamaya merong bumulong kay Chis, so hindi natin alam, kung balitang lugaw yun o hindi. Parang nilagay na rin natin siguro sa isang dahilan, At pangalawa, eto naman sa tingin ko, si Chis Escudero, hindi bobo yan. Hindi tanga yan, kita nyo naman magsalita yan, parang si Francisco Balagtas magsalita. At alam naman natin na hindi makakarating si Chis dyan sa kanyang posisyon kung yan, tatanga-tanga. Di ba? Hindi siya makakarating dyan. Hindi siya magiging senador. At hindi siya magiging matagal na senador. Hindi lang senador, Hindi lang siya naging senador na ngayon lang. Matagal ng senador. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Utak ang ginagamit ni Chis dyan. Di ba? Hindi siya nagpapabara-bara. Hindi sa pinagtatanggol ko si Chis, Yun lang yung napapansin ko. Di ba? Ano ang mangyayari kay Chis kung sakaling sasakyan ni Chis ang gusto nyong mangyari? Di ba? Kita nyo nga yung nangyari sa inyo. Anong gusto nyo mangyari din kay Chis sa 2028? No. Alam natin yan. Di ba? Isip, utak, hindi pa bara-bara. Diba? Kita nyo yung mga nagdesisyon ng pabara-bara kay VP Sara dyan sa impeachment na yan. Kita nyo naman kung anong kapalaran ang nangyari sa kanila. Nasaan sila ngayon?
'Di ba? Out of the picture na at mag-out of the picture pa lang. 'Di ba? So parang syempre isipin ni Chis parang ganito. Kayo nagbagsakan kayo, idadamay nyo pa ako. Parang ganun 'yan. Hindi tanga-tanga si Chis Escudero para magpabola sa inyo o magpauto. 'Di ba? Hindi magiging senador 'yan kung ganun 'yan eh. 'Di ba? Utak ginamit niyan. Paulit-ulit natin sinasabi. 'Di ba? Lalong-lalo na 2028. At isa pa, sa pagiging Senate President, kailangan niya rin ng 'di ba? Boto para para manatili siya sa pwesto niya. Oh. Delay ni Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara. Tila ito na ang sigalot ng mga dating magkakampi, nakakamping, dilawan at loyalista laban sa mga Duterte. Pero ang nangyayari ngayon, dahil sa hindi matuloy-tuloy na impeachment trial ni Vice President Sara, sila na ang magkakaaway ngayon, ang kampo ng kakamping at kampo ng mga Marcos. The impeachment trial has not even started, and the political bloodbath is already on. But it's not Sara versus her enemies. It's the non-Duterte camps eating each other alive. Inuurong na ng administrasyon ang impeachment laban kay Vice President Sara dahil sa pinakamalakas na pagbagsak na rating ng Marcos administration. Ngunit ang mahirap ay papaano nila ipaliliwanag ito sa mga pinaasang pinklawan at leftist idealist group. At Parang ang hirap kasi ipaliwanag yan. Siyempre, kahit papaano, umaasa sa kanila. Kasi dati, talagang yung impeachment na yan, talagang sulong na sulong nila dati yan eh. Tapos biglang yung natapos ang midterm election, biglang parang nagbago na yung ihip ng hangin. Diba? Hindi tumutok sa kanila yung spotlight kaya medyo tumabang ang kapalaran. Diba? Parang siguro ganyan na lang din parang nangyayari na bitin-bitinin nyo na yung na yan. Hanggang sa makalimutan na yung impeachment kay Sara Duterte. Diba? Kasi ganyan nangyayari. Hindi maganda yung naging resulta eh. No? Hindi maganda talaga yung naging resulta. Na kita mo yung mga tao is talagang hindi naniwala sa mga ipinaparatang kay BP Sara. Yung mga tao na natili pa rin sa tabi ni BP Sara, hindi pa rin siya pinabayaan. Di ba ang hirap tanggalin kay BP Sara yung suporta ng mga tao. Kasi kung kayo gusto nyong mapabagsak si VP Sara, yung mga taong sumusuporta kay BP Sara, yun ang pababagsakin nyo. Hindi kami hindi kaming mga vlogger. Kasi kung kami pabagsakin nyo, meron pang mga vlogger na sisibol. 'Di ba? Meron pang magtutuloy niyan. Ang ibig kong sabihin ng mga tao na nasa likod ni BP Sara na sumusuporta sa kanya, ang mga taong bayan na sumisigaw sa pangalan niya. Yun. Kaso nga lang, hindi nyo sila makuha. 'Di ba? Hindi nyo makuha yung milyon-milyong tao na yun. O sasabihin ng iba, anong milyon-milyon? Hindi naman lahat kay BP. Alam ko yun. 'Di ba? Pero ilan naman ang tao sa mundo? Kung yung 32 million na bumoto kay BP Sara, sige, hatiin na lang natin. O gawin nating 16 million ang naniniwala kay BP Sara. O ganun na lang. O, para hindi unfair parang hinati pa, no? Parang 16 million, saan napunta yon? Kanino yon? Bahala sila. Basta 16 million kinuha natin. 'Di ba? Kaya may karapatan naman ako sabihin na milyon-milyon na sumusuporta kay VP Sara. Hindi nila malason o mapaniwala yung mga tao na yon na talagang masama si VP Sara. Doon sila talaga natatalo. Kaya si VP Sara ay patuloy pa rin na namamayagpag at lumalakas. 'Di ba? alam ng Marcos administration na hindi nila kayang magkaroon ng 16 senators upang makonvict si Vice President. Tatlo marahil ang asa isip ni BBM at lalo na ng kanyang asawa. Matatandaan natin na ginamit ng Romualdez Araneta Marcos administration o tatlong presidente ang mga leftist Lenin Group. Una, magiging tinik na naman sa pamahalaan dahil ang pag-impeach ay katumbas ng lalong pagbulusok ng popularity ni BBM at ikalawa,
Kung itutuloy nila ay mapapahiya lang dahil walang 16 senators na sasama sa convictim at ikatlo, ayon sa aking mga sources, di umano ay may malalang baraha at alas si Sara laban kay BBM at Liza Marcos na tinawag. Ako nga parang nararamdaman ko rin parang may nakatago si BP Sara No, kasi parang relax lang siya Kita nyo, hindi mo nakikitaan si BP Sara ng kahit anong kaba, kahit na anong pag-aalinlangan, parang, sige, kung gusto nyo ng impeachment, ituloy nyo. Oh, bakit nyo binibitin? Gusto ko nga magkaroon, parang ganun lagi yung inaan. Talagang handa siyang harapin. Kung ikukumpara mo sa iba, siguro nasisiraan na ng bait. 'Di ba? Takot na siguro. Pero si VP Sara, hindi. Oh. Huwag niyang bloodbath. Hindi kikilo si Senator Chis Escudero nang walang basbas ni First Lady Liza Marcos at ni Bongbong Marcos dahil kilala si Chis sa isa sa mga tao ni First Lady Liza. O yan, ipagpalagay natin yan, isa yan sa dahilan. Gaya ng sinabi ko nung unang dahilan. 'Di ba na hindi rin siya kikilos, baka kung walang basbas, syempre hindi ako kikilos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, 'di ba? Parang gano'n. Maaaring gano'n, maaaring hindi. 'Di ba? Kumbaga, yung mga espekulasyon na yan is binibigyan din natin ng dahilan. 'Di ba? Dito tinutukoy din natin para meron tayong maanuhan. Dumagdag ngayon sa tinik ng Marcos administration ang pagdala kay former PRRD sa ICC at ngayon ay mga pinaasang leftist idealist group na ma-impeach si Vice President Sara. Ang pag-impeach kay Vice President Sara ay katumbas ng political suicide ng mga politiko dahil sa taas ng popularity ng mag-amang Duterte. Yes, totoo yan. Yang parang political, ganon. Parang ganon yung ginawa nila. 'Di ba? Itong midterm election, ito yung nagsilbing basihan ng lahat ngayon. 'Di ba? Kaya sisiguraduhin nila yan na hindi mangyayari sa kanila yan. 'Di ba? Hindi nyo ba naramdaman ng mga yan na ang mga Duterte talaga ay malakas ang pundasyon? Talagang patuloy nilang binangga, sinubukan nila na banggain. O kaso nga lang, nitong midterm election, nalaman nila, malakas talaga to. Ano ang gagawin natin dito? 'Di ba? Kumbaga nalilito na kayo. Hindi nyo alam. Syempre yung mga kakandidato naman sa 2028, nag-iingat na yan. No, nag-iingat na yung mga yan para pangalagaan ng mga political career nila. Kaya malamang ko hindi sila sasabay sa ganyan Ori natin kung papaano mag-away-away ang mga kakamping at loyalista na kamakailan lang ay mga magkakakampi pa laban sa mga Duterte. Pero ngayon, nag-aaway-away na dahil lamang sa impeachment trial. Ito ang bloodbath na hindi inaasahan ng mga netizens. Panoorin natin ng buong video. Sus Mariosep, ang ingay-ingay pa rin nila. Talo na kayo. Convict now. Stress ka na, tikba lang. Ang laki-laki na ng eyebags Ang may kasalanan daw dapat managot. Wow! Di dapat nakakulong ka na ngayong hinaypak ka. Sino ba ang may kaso kidnapping and abuse? Di ba ikaw? Ang kasalanan dapat managot. Dapat managot. Diyos ko, Mariosep. Sa dami naman ng may kasalanan sa gobyerno, bakit si BP Sara lang ang kailangang managot? Parang si BP Sara nga lang yung pinalabas nilang pinakamasama dyan sa gobyerno. Parang wala nang iba, lahat malinis na Di ba? Hayop ka? Ikaw nga? Convicted ka na? Aaligid ka pa rin dyan? Kapal ng mukha mo? Talo ka na, andyan ka pa rin. No, ang sarap talagang... Ang lupit din ito ni Castro Talo na, humihinga pa Di ba? Parang malakas pa rin ang ingay di ba? Talagang hindi sila titigil. Kahit talo kami, nandito pa rin kami. Tuloy pa rin ang laban. Ang sarap pintikin no?
Ewan ko ba mga lol, bakit ang ingay-ingay nitong tikbalang na to? Wala Ay, na yung nako. Talagang mag-iingay yan, no, Mr. Real Talker. Siyempre, wag natin kalimutan yan si Mr. Real Talker. Suportahan natin yan si Mr. Real Talker. Yan yung Facebook page niya. Nakakatuwa din. Sinusubaybayan ko rin yan. Talagang patuloy silang mag-iingay. Patuloy yung mag-iingay ng mag-iingay hanggat hindi dumarating yung 2028. Isa na rin yan sa kinakabahan. Diba? Isa na rin sa kinakabahan yan. Kaya talagang wala silang gagawin hanggat maaga kundi i-prevent na makatakbo si VP Sara dahil alam nila sa sarili nila kahit hindi nila aminin na malaki ang pag-asa ni VP Sara na manalo sa pagiging presidente. Kapag naging presidente si VP Sara, alam nila yung magiging kapalaran nila. Alam nila kung saan sila babagsak. 'Di ba? Kaya talaga pipilitin nila yan. Hanggang ngayon, hanggat may buhay, may pag-asa, yan ang motto nila ngayon yan. Impeachment nyo, tekbalang. Pumunta ka na sa bukid, mag-recruit ka na. Apakabobo din tong si Rizal Ontiveros eh. Imaginein mo, pinagkukumpara tayo sa US, ing-ing talaga eh. Sa sobrang desperado nitong si Rizal Ontiveros, no, nagiging bobo eh. Kinumpara pa tayo sa US. Ang US, marami naman silang senators. Eh sa atin, di ba, may mga outgoing senators na hindi na pwedeng makatawid sa 20th Congress. Kasi nga hindi sila nanalo, talo sila. Oo. Kumbaga kasi talagang hindi na tayo dyan magtataka kay Honti. Dahil isa yan talaga sa allergic sa mga Duterte. Isa talaga yan sa kumakalaban sa mga Duterte. No, yung buong akala niya kumakalaban siya is tingin sa kanya bayani. Hindi niya siguro nagwawalang bahala lang siya sa nagiging tingin sa kanya na maraming naiinis na sa kanya. At syempre, talagang ipupush niya naman talaga yan, yung impeachment na yan kay VP Sara, wag na tayong magtaka. 'Di ba? Sinasabi nga diyan may mga chismis na may mga nagtutulak kay Honti na tumakbong presidente daw sa 2028. Kumbaga, kung si VP Sara ay mawawala, mai-impeach, kahit pa paano, gagaan ang laban nila dyan. Wala silang magiging mabigat na kalaban, parang ganun. Para namang napakalaki ng bilib sa sarili ni ni Honts naman niya. Na parang kung mawala si VP Sara, kung hindi tatakbo, kung hindi siya makatakbo sa 2028, may pag-asa siyang manalo sa pagiging presidente, si Honts. Ay, nako. Kahit hindi si VP Sara ang makalaban niya bilang presidente, malamang kung hindi pa rin siya mananalo. Pustahan. Sino pupusta? Yun lang yung nakikita ko. Kaya wag na tayong mangarap. 'Di ba? Kasi kung tayo mangangarap, hindi naman masamang mangarap. Pero siguraduhin natin yung pangarap natin, karapat dapat talaga na matupad. Kaso 'di ba, kita mo naman, no? Kung ako, hindi ako tatakbo kung maraming naiinis sa aking tao eh. 'Di ba? Parang magsasayang lang ako ng pagod. At enough numbers, Rizal Ontiveros. Diyos Yes. ko. Di ba? Tama yun. Iba Yan yun ang sa problema. Amerika, Tingnan mo iba yung dito pagka-desperado mo. Nabububo kay. Grabe talaga sila mga lods, no? Talagang gustong-gusto talaga nila ma-impeach si VP Inday Sara. Yan kung magtatagumpay kayo. Hindi pa man nag-uumpisa ang tunay na bloodbath na sinasabi at tinutukoy ni Vice President Sara. Pero tila ang bloodbath ay nagsimula na sa kampo ng mga kamping at loyalista. Nag-aaway-away na sila pero tila hindi nga itutuloy ng kampo ng Marcos admin na matuloy pa ang impeachment trial ni Vice President Sara dahil tila alam nila na marami at malaki. Parang nininervous na yung dilaw tsaka kakamping, parang ganun. Siyempre, pag nanalo na naman ng mga Duterte, pag ng mga Duterte, nandiyadyaan pa rin, hindi na naman tayo makakaporma. Kailan ba magkakaroon ulit ng presidenteng dilawan? Parang ganun naman yun. Parang iniisip nila eh. Ang hawak ni Vice President Sara na kanyang magiging alas laban sa mag-asawang Marcos at Romualdez. Ano ang inyong opinyon? Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin ang boses na yun, ang video na yun na binigyan natin din ng reaksyon na walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.